So, konting kwento tayo, may mga plato tayo dito. And the reason to that is, may friend ako na nagkaroon ng interest sa Japan Surplus, kakatingin-tingin doon yun ng video. And sabi niya, mas interesado siya doon sa mga plates kasi gusto daw niya magkaroon ng mga plate collection kasi yung mga older families daw, mga grandparents, bakit daw nagko-collect ng plato na dinidekorasyon lang. Actually, ang intention is for parties, hindi na pang dekorasyon lang. Kaso, ginagamit lang siya for parties mainly. Kasi, eto, lahat dito, puro porcelain yan. Except for this is glass na tampered. And ito yung mga typical mug ng Starbucks na nakikita natin na akala natin sobrang mahal. Pero usually ang production nito mura lang naman to kasi typical glass lang talaga ito. Now, yung mga plato na yon, usually ginagamit lang pag may mga bisita kasi para decente tingnan and presentable pag may mga bisita. Now, aside sa presentable, hindi din to laging ginagamit kasi hindi to pwede i-dishwasher. Yung mga inlays nito matatanggal. So, palaging hand wash ito. And the problem with mga fine china, pag hinuhugasan mo siya dahil sa materials niya, for some reason bumibigat siya at pahirapan ng hugas. So ako, hindi ko ginagamit din talaga, nakatago lang sa aparador. Now, with this, hindi ako bumibili nito ng per piece lang, bumibili talaga ako ng set. That way, pag ginagamit, hindi siya, alam mo yun, hindi siya yung parang hindi color coordinated, hindi design coordinated. So, bibili ako set talaga. So, kung bibili kayo ng mga plato sa Japan Surplus, it's best na bumili kayo ng set para hindi pangit. Katulad nito, this is from Shiseido, pero set ito yung pang-serve ng cake, and meron itong dalawang saucer na intended for yung cake na nakuha mo na. So, yun. So, anyway, paano mo malalaman yung tawag nito, yung quality ng glass? Now, this is an Arcopal. Kilala to sa France, and this is mainly yung plato na ginagamit ko sa kusina kasi this is made for its durability. Kahit mabagsak to, hindi to mababasag. Although, lahat naman ng bagay may expiration at lahat naman mababasag pag namali ng tama sa floor or sa semento, Pero, yun nga, with these kinds of plate, hindi siya basta-basta mababasag. Pero syempre, dahil glass yan, pag sinadya mo, talagang mababasag din yun. Hindi naman yan ginawa out of miracle na hindi mababasag yan, okay? So yan. So this is Arcopal. This is very popular in France. And ito yung mga binibili ng mga middle class families doon. Medyo mahal to sa atin pero mura to sa kanila. And the reason to that is this is very dishwasher friendly. And mas ginagamit sa mga restaurant dahil kailangan ng mabilisan, pwede siya sa dishwasher at hindi din siya ganun kabigat pag ginagamit. Although may certain substantial weight siya, pero pag hinugasan hindi naman siya bumibigat. And madali din linisin kasi nga medyo nag-slide yung surface niya. So, ito 'yon. Matibay ito. For durability ito. Now, the rest that we have here is this is a Narumi plate. Pang-serve to ng cake. May mga set to ng cups at saka saucers. Ito is a Shiseido. Ito usually binibigay nila sa mga customers nila ng mga VIP or mga regular customers nila. So, hindi to under Shiseido talaga na plato nila mismo kasi wala naman silang line ng plato. They partner with some companies para sa kanilang mga giveaways. Now, what we have here, ito meron ako. This is Noritake. Ito hindi to Noritake, this is a collector's cup. At ito yung Lennox. Okay? Now, the good thing about vintage items is, most of these, aside sa collectible siya, meron talaga siyang value.
Kaya magtataka ka bakit siya tinatanggap sa pawn shop and bakit yung mga lumang parents natin or yung mga parents natin noong unang panahon, yung mga makalumang tao, they buy these things. Ngayon lang, ang problema, yung mga bagong versions ng Noritake, hindi na sila gumagamit ng actual na ginto. So, if you'll see, this one, ito yung mga inlay niya. These are gold. Ayan. Ayan. Yung mga inlay niya, those are gold. Ayan. Ayan. This is with Lennox naman. Totoong ginto yan. Okay? Kasi, noong unang panahon, kaya mas marami bumibili ng vintage. Kasi pag ang ginagamit talaga nila, hindi paint, talagang ginto or platinum. Yun talaga ang ginagamit nila. So, mapapansin mo, these are soft. Itong mga inlays ito, these are soft. Kaya hindi ito pwede pang dishwasher. Kasi pag hinugasan mo sa dishwasher yan, matatanggal yung ginto kahit gaano katibay na inapoy yan. Kasi ano lang yan manipis lang yan na tawag niyan pinatong. So, yun yung reason kung bakit may mga tao talaga na nagkukolekta, lalo na yung mga lumang Noritake. Kasi, Noritake, Narumi o ano ba. Kasi, yun nga mga lumang items, talagang gumagamit siya ng ginto at tinatanggap siya sa pawn shop. Now, this one is with Lennox. Ito naman, this is one of the most popular luxury brands for tableware sa US. This is US made. Ito yung Lennox. Ayan. Ayan, o. Ayan, makikita mo. Lennox. Set din ito na meron ako, cups and saucers. Ayan. At saka, tawag dito, cake na platter, pang serve ng cake. And eto, may set din ako nito. These are yung mga Noritake naman. And meron itong, tawag dito, pitcher, lalagyan ng kape. Tawag dito yung pambusang, ito pambusang milk. Meron din pang sa kape. Meron din pang serve ng mga sashimi. Basta, ganitong kulay may set din ako. Then ito ang marami ako. From plato to tawag dito, plato to saucers to tawag dito, to pictures. Ito ang marami ako. I think if I'm not mistaken, I have over 60 pieces yata nito yun ang kung hindi ako nagkakamali. So, now, paano mo malalaman pag pumunta ka sa Japan Surplus at paano malalaman na fine china siya or tinatawag natin bone china. Okay? So, everything are bone china except this is tempered glass. This is yung typical mug or baso na nakikita natin. Okay? So, yan, may flashlight tayo. Tingnan mo. Pag nilagay mo ng ilaw, dahil merong bone ito or animal bones, kaya nga siya tinawag na bone china or fine china dahil may mga buto ito. Ito yung mga buto ng hayop na nagpapatibay sa mga tawag nito, sa mga glassware na ito. So, kaya sila matitibay din dahil na rin dun sa buto ng mga ash ng buto ng hayop na hinalo nila para dito. So, eto mapapansin niyo, pag fine china, talagang mag-glow yan. Ayan. Ayan, mag-glow yan. Ito hindi natin makikita. So, ang gagawin ko is, ayan. Ayan, o. Mag-glow talaga yan. Ayan. Sa baba. Makikita mo, mag-glow siya. Translucent ang plato. Okay? Ayan. Translucent siya. And not only yung fine china, even ang tawag dito, even ang arcopal, kahit hindi siya bone china, ayan, mag-glow siya. Pero mas kalat ang glow ng arcopal. Kasi nga, tempered glass siya. Pero, it doesn't make it bad looking. Mas maganda pa nga siya kasi mas kalat yung kanyang ilaw. And yet, ang difference, mas makapal ito compared dito sa mga fine china natin. Itong fine china natin manipis. Now, the question is, kung ang fine china ba nabibiyak? Yes, nag-chip off ang fine china, nabibiyak siya. Pero hindi agad-agad. O nga, nakalimutan ko pala. Ito yung baso natin ng Starbucks, yung mga typical baso natin. Ayan.
hindi siya nag-glow. Ganyan talaga siya. Hindi mo makikita ang ilaw. Hindi siya lulusot, hindi siya translucent. Okay? Now, ang difference between yung typical glass natin, pag tinuktok mo ng bakal or ng stainless steel or ng tinidor, yan ang boses niya. Parang bingi. Kita mo? I-compare mo siya sa mga fine china. Depende sa kapal. Pag makapal siya, matinis na matinis. Kung manipis na manipis siya, matinis na matinis. Okay? Ito medyo makapal to, pero fine china din. Hindi ko mapailaw ito from here. Hindi siya gaano mag-glow kasi may paint siya may design siya ng paint sa labas. Pero, kung sa loob natin siya iilawan, paano ba? Ayan. Baka mahulog. Ayan. Ayan. Ay, mali. Ito. Kung sa loob natin siya iilawan, ayan, makikita mo mag-glow siya. Kaya lang, hindi na natin makita talaga yung totoong glow sa side kasi, yun nga, dahil sa, tawag dito, may paint siya. Okay? Now, ito ay isa sa mga collectible na glass din. You can search this online. This is also made of 24 karat gold. Ayan. Makikita nga sa likod. Ayan. 24 karat gold. Now, that's one of the reasons kung bakit yung mga tao dati or yung mga grandma natin or grandparents natin, they ought to find vintage stuff. Kasi, ito yung mga bagay na talagang may sasanla mo. Actually, yung iba, medyo hindi na siya pinapractice ngayon. Pero yung iba, binibili nila ito solely for the gold content. Although it's not the healthiest way to extract gold. Pero nilulubog nila ito sa tawag nito sa certain chemical para matanggal lahat ng gold. Ito mga gold na to yan. Kaya binibili nila yan. Binibili nila yung mga Chinaware na yan only for the purpose na tanggalin nila yung ginto. Kasi nga, pag tinunaw mo rin yun, pag nabuo, it could cost you an amount of money din. Pero it doesn't follow na konting ganito lang, okay na. Medyo marami-rami kang uubusin para makakuha ka ng mga more or less 3 gramo ng ginto. Okay? So, yun ang purpose ng iba kung bakit bibili sa Chinaware na para tanggalin yung ginto. Pero most of mga older parents or older people, they buy that as pamana para over time, kasi nga ang ginto ay nagmamahal habang tumatagal, yun yung ginagamit nila na pamana sa mga anak nila kasi nga pwedeng maisanla itong mga plato, especially may mga gold inlays. Yun nga lang, pag hinuhugasan, you have to be a little bit more kailangan medyo maingat ka kasi nga natatanggal itong mga gold inlays niya. Okay, yan. So, ayan. So, now you know, yun ang difference ng fine china, typical tampered, and ito yung typical na baso natin na nakikita natin nagagamit. And same as the rest, hindi ko rin siya ginagamit kasi matrabaho, mahirap na pag nabagsak kasi although matibay ito, hindi naman basta-basta mabibiak ito. Pero pag nahulog din to, it could chip off, masisira din. So, yun lang. Kwento lang tayo. I think na-cover ko na lahat ng pwedeng malaman ninyo about fine china or bone china. Hope you learned something and comment down below kung ano gusto ninyong malaman pa.